Hey mga brods, Musa Diakite. Yes mga brods, ito po yung 6'10" ng NU Bullpups. And guess what? 15 years old lang ito. Alam ko na balitan na rin natin ito na ito po yung isa sa mga gustong kunin din ni Coach Tim Gon at i-improve. Pero ito nga gusto rin palang gabayan ng SMB Management. Ito pong programa ng batang ito. Yes, dahil alam din naman natin ng SMB dito sila nakakapag-produce ng mga magagaling na big man. Danny Aldefonso, ibang mga PBA legends dito sa SMB. Tapos ito, ngayon si Junmar Fajardo, talagang magaling mag-improve at mag-train. Ito pong San Miguel Beermen ng mga big man. Yes, kaya gusto nilang gabayan ito pong si Musa Diakite na habang 15 years old pa lang, grabe na yung magiging future nito mga kabrods. Hindi naman natin masabi na or may lahing Pilipino ito dahil galing lang din naman ito ng Mali from West Africa. So, ito nga ay isang pure-blooded na African mga kabrods. Kaya dito, makikita nyo na napakalaki na ito na 6'10" na 15 anyos pa lang. At ito, gusto nga rin kunan ng SBP at pinaplano rin ayon din sa reports natin na kunan nito ng passport. Yes mga kabrods, para naman makakuha ito ng clearance na makapaglaro sa atin sa Gilas Pilipinas pag edad 20 plus na ito pong si Musa Diakite. Kaya nga ito, gusto rin itong gawing local ng SMB para nga ito yung kukunin nila pagdating ng PBA draft. Siguro nga 20 to 28 yan once na mag-18 na ito or mag-19 dahil ito yung magiging future nila. Dahil 4 years later, alam din naman natin na ito pong laruan ni Junmar Fajardo hindi na kasing galing katulad ngayon dahil nagkakaedad na rin naman yung mga idols natin sa PBA. Kaya gusto nilang kumuha at mag-scout ng mga batang players na katulad nito ni Musa Diakite dahil grabe rin talaga yung potential nito. Sa NU Bullpups, okay na rin naman yung pinapakita nito. Yes, syempre easy na rin din sa kanya yung mga alley-oop pass, yung mga lob pass, yung mga dyan dunk sa paint. Syempre 6'10", normal na lang yan na dapat siya ang nagdudumi na dyan. Pero yung footwork nito, yung tigas nito, yung hops neto or yung taas tumalo neto, yun dapat ang may improve dito kay Musa Diakite dahil kapag na-improve niya yan, baka isa na tayo sa mga kakatakutan dito sa Asia dahil dito gaganda na ng mga big man natin at ang lalakas pa. Kaya nga ito pong si Musa Diakite parang ganun din yung gagawin nila dito katulad ng programa ni Nakai Soto and AJ Edu para ito yung mga future bigs ng ating Gilas Pilipinas. Kaya nga kailangan dapat may pasaporte na ito. Pero dito naman sa SMB, nakukunin nila ito po si Musa Diakite. Ito naman yung magiging future Junmar Fajardo nila ni The Kraken. Yes mga kabrods. Kaya nga ito on process pa rin ito pong papers ni Diakite kung pwede itong magpa-draft sa PBA na kahit wala itong dugong Pinoy. Dahil sabi nga nila, may mga rules din naman dito na residency na pwede ka rin naman ditong maging local once na tumira ka ng ilang taon dito sa ating bansa. Pero hindi rin naman natin masabi mga kabrods kung pwede ba talaga si Diakite sa ating PBA draft. Pero kung hindi man, sa Gilas Pilipinas natin ito mapapakinabangan. Pero ito mga kabrods, ito pong SMB, gagawin nilang lahat para lang makakuha ng mga future bigs and future star nila. Dahil syempre ito pong si The Kraken, kailangan din naman may kapalitan nito. Pero itong si Diakite kasi 6'10" lang na 15 anyos. Si Junmar 6'11" or 6'10" din ang height niyan. Halos magasing tangkad na rin sila ni Fajardo. Pero ang pagkaibang kasi, 15 pa lang ito pong batang ito. Yes mga kabrods, pwede pa itong tumaas ng 7-footer pataas. Kaya nga ito nakakagulat Once na madraft ito sa PBA, ito talagang kakatakutan. Kaya ikaw mga kabrods, Musa Diakite, dapat mong i-focus ang programa dito ng San Miguel Beermen para sa future bigs nila. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito pong si Ian Sanggalang ayon din sa reports and rumors natin, ito pong 6'7" or 6'8" big man ng Hotshots ay balak nga rin pala itong ilipat din sa Barangay Nebra San Miguel. Yes, bakit? Dahil ito pong Ginebra ay bukod sa nangangailangan ng big man ay kailangan nila ng mga veterano na rin. Yes, alam naman kukuha ka daw ng mga rookies na big man na hindi pa daw hinog. Yes, gusto rin kasi ng Ginebra yung veterano, eksperyensado at matigas na. Ito po kasing si Ian Sanggalang, alam din naman natin na isa ito sa mga faces na ng big man ng Hotshots dahil ilang taon na rin ito dito sa Hotshots.
Pero, yun nga, gusto rin kasi ni Boss Al Francis Chua na meron ding big man. Ito pong Ginebra. Yes, alam din naman natin, nandiyan na sina Japet, sina Malonzo. Kung tutusin nga, mas kailangan pa nga daw ng Magnolia ng big man at katulong ni Sanggalang doon. Pero ang plano kasi din ayon sa mga reports and rumors natin, bibigyan nga ng 2 batang big man na ito pong hotshots. Pero ito pong si Ian Sanggalang ay kailangan nilang bitawan dahil magkakaroon tayo ng 3-team trade para nga mailipat ito pong si Sanggalang sa Barangay Ginebra San Miguel. Alam din naman natin, ito pong Ginebra, habang nagboborake ito ngayon, habang ito ay na-eliminate ng SMB semifinals ngayong season, ay nagluluto rin naman na ito ng mga magagandang trades, mga kabrods. Isa rin kasi sa mga weakness ng Ginebra at nakita rin naman talaga maski fans ay big man position. Yes, kailangan nilang kumuha at humakot or mag-recruit trade ng mga bigs, mga kabrods. Dahil ito talaga yung pinaka-weakness nila sa SMB. Kung gusto nilang kunin yung kampeonato sa Governors Cup 2025 next season, dapat magseryoso ng Ginebra. Huwag daw puro guards. Yes, puro guardia kasi mga kinukuha ng Ginebra. Hamisi, Abariento, Stephen Holt. So, yung big man department ay dito na, nakaligtaan na ito ng Ginebra. Siyempre, kawawa rin naman. Ito pong si Japet Aguilar na lagi na lang siya ang pinaka-tower ng Ginebra na kinakain lang din naman ni Junmar Fajardo. Dapat yung medyo malapad-lapad at matigas-tigas. So, ang laking tulungan ni Ian Sanggalang dito sa Barangay Ginebra San Miguel. Kahit mas matangkad dito si Japet, pero mas matigas naman ito pong si Sanggalang. Footwork pa lang nito parang ala Junmar Fajardo na Tigas pa lang nito parang Junmar na. Yung siko, yes, maganda rin gumamit ng siko si Sanggalang. Ang ganda rin ng depensa, matigas. Di hamak nga daw na mas matigas ito kay Japet Aguilar. Kaya ito, sa bigat ni Ian Sanggalang ay baka mas mahihirapan na rin dito. Ito pong si Junmar Fajardo, mga kabrods. Kaya ito, ang laking tulong nito sa Barangay Ginebra San Miguel. And guess what? Nag-average lang din naman si Sanggalang ngayong season ng halos 14 points per game tapos may 6 rebounds per game pa yan with almost 2 assists per game. So not bad na dahil alam din naman natin na talagang gumagawa ito sa hotshots. Ito pong si Ian Sanggalang, mga bros. Magaling na big man, veterano, subok na, footwork andun. May shooting, may perimeter pa, may depensa pa. Yes, maski import, talagang hirap din dito si depensa ni Sanggalang dahil nga sa katigasan nito. Kaya ito yung maganda sa Barangay Ginebra San Miguel kung kukunin nila ito. And isa pa, si System din, balak din nilang kunin at ibalik, mga kabrods. Kaya maganda ito. Kung mabalik nila sa bulldozer tapos makuha pa nila si Ian Sanggalang, grabe na, mga kabrods. Ito pong Barangay Ginebra San Miguel, mas lalo na silang kakatakutan next season. Kaya possible na magkakaroon na ito ng kampeonato once na makuha nila ito pong si Sanggalang. Kaya ikaw, mga bro, sa tingin nyo ba, dapat bang i-push ito ng Barangay Ginebra San Miguel via 3-team trade na malipat si Sanggalang sa Gen Kings? Kaya komento mo lang mo dito, mga brods, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.